Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pasasalamat. Yes, friend, sa mga oras na ito, sino yung taong unang pumasok sa isip mo nung marinig mo ang salita or katagang pasasalamat? At ano yung naidulot ng taong ito sa buhay mo para pasalamatan siya? Alam nyo mga yes, friend, kung meron mang mga unang tao na papasok sa isipan natin kapag sinabi natin yung salitang pasasalamat, majority of us for sure, ito yung mga taong nakasama mo, yung mga taong nakasangga mo sa loob ng mahabang panahon, sa loob ng maraming taon, walang iba kundi yung pamilya at kaibigan mo. Top of it, sila yon for sure. For many of us. Kaya grabe talaga yung yung gratitude natin sa mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Kahit na hindi natin kadugo, kahit kaibigan, kahit katrabaho mo lang, kahit kakilala mo nga lang minsan, 'di ba, nagkakaroon ka ng masidhing pasasalamat dahil meron siyang nagawang malaking tulong para sa iyo, malaking pabor na ginawa para sa ikabubuti at kalagayan mo, 'di ba? Kaya kahit anong mangyari, alam mo na sila yung laging nandyan para sa'yo at ramdam mo na hindi ka nila kailanman pinabayaan at hindi ka nila pababayaan. And to reciprocate, ganun din yung gusto mong gawin sa kanila. Hindi para makarinig ka rin ng pasasalamat from them, but because they did something good to you. At gusto mong gawin yun pabalik sa kanila sa abot ng makakaya mo, sa paraan na kaya mo. Kaya for this topic, para sa usapin natin ngayong gabi, let us keep on appreciating those people who value our existence. Sa mga taong walang pagdadalawang isip na naglalawit, nagbibigay, nagbabahagi sa atin ng tulong, ng pabor. Also, ang pinakamahalaga rin sa lahat, yung pagbibigay pasasalamat sa nasa itaas. Yan, diba? Na siyang nagbibigay ng lahat ng biyaya sa atin na nakuha natin, hindi lang yung mga bagay na hinihiling mo at natupad, kundi pati yung buong buhay mo. Diba? Yung pagkakataon mo na makaapak ka dito sa mundo. Yung araw-araw na paggising mo, araw-araw rin yung regalo yan sa'yo. Lahat ng pagpo-provide, lahat ng guidance and all, we owe everything to Him. And for sure, marami sa atin ang sinubok na sa loob ng maraming taon o hindi naman kaya ngayong taong 2025. Maraming dagok, maraming umbag, pasakit, unos yung naranasan natin ng karamihan or iilan sa atin. O ay man pakinggan yung mga terminologies, pero baka nga wala pang katumbas na salita yung lungkot na naranasan ng iba sa atin, Kaya isipin na lang natin na merong iba dyan na may mas mabigat na pinagdadaanan. Problema mo, hindi mo gusto yung ulam pero hindi mo alam, may mga walang makain, 'di ba? Yung mga ganyang klase ng problema na kung titignan mo lang din naman sana sa perspektibong positibo, hindi mo pala siya dapat idaing. Kundi dapat mo pa siyang ipagpasalamat kahit papano. Pero kung may pinagdadaanan ka man, kung feeling mo talagang mabigat yan, pero sa iba, kababawan, regardless, ano't ano pa man yan, one thing is for sure. Kapag binigyan tayo ng matinding pagsubok, tandaan nyo nakalakip niyan ay yung mga angels. Yung mga angels na tutulong sa atin. Hindi natin yan haharapin o kakayanin na mag-isa lang. May mga tao na hindi mo namamalayan makakatulong pala sa'yo. Mga tao na dati hindi mo pinapansin, mga taong dati kakilala mo lang, wala kang personal na koneksyon, wala kang personal na relasyon. Pero nung mga panahon
na nangangailangan ka. Walang pag-aatubili silang nagbigay ng tulong sa'yo. Sila yung mga anghel na tinutukoy ko. Kaya isa yun sa mga kailangan nating ma-realize at ma-appreciate yung mga taong ibinibigay sa atin para tulungan tayo, para samahan tayo, para damayan tayo. So bottom line, alam mo, kulang yung oras na to para pag-usapan yung konsepto ng pasasalamat, no? Pero kahit pa paano, sana maparealize natin para sa mga iilan nating mga yes friend, 'di ba? Yung napakalawak nitong aspeto, 'di ba? Tignan natin yung iba nitong perspective, yung iba nitong anggulo. Kasama na dyan yung pasasalamat para sa mga karanasan, 'di ba? Yung mga pagsubok na nagpatibay sa'yo. Pasasalamat para sa mga taong nawala man sa buhay mo pero nag-iwan ng magagandang alaala sa'yo, ng magagandang turo na babaunin mo habang buhay mo sa mundo. Pasasalamat para sa mga taong dumating sa buhay mo. Sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak, sa mga katrabaho, kakilala, karelasyon, lahat yan, kung kayang pasalamatan, please, pakisalamatan. Ako personally, marami din akong gustong pasalamatan pero ang dami nyo eh. Pwede GM ko na lang sa gawa na lang akong GC, sabihin ko sa inyo lahat thank you, gano'n. Diba? Kaya pag naririnig natin yung caroling ng mga batang kumakanta ng thank you, ang babait ninyo, thank you. Diba? Sana ma-realize natin na talagang thankful sila, no? Talagang merong gratitude sa puso nila kasi binigyan mo sila ng something. Maliit o malaki, kumanta sila ng pasasalamat, nagpahayag sila ng gratitude. At sana ma-appreciate din natin yung mga taong nagpapasalamat sa atin. Sana wag tayong magsawang ibigay sa kanila yung tulong na kailangan nila, yung pabor na hinihiling nila hanggat kaya natin, hanggat maaari. And of course, wag mo rin kalilimutan na pasalamatan yung sarili mo. Yes, naisingit pa si self talaga nga naman. Talaga nga namang main character. Oy, syempre, di ba? Napasalamatan mo na lahat ng tao sa paligid mo. Napasalamatan mo na buong mundo. Pasalamatan mo rin yung sarili mo. It is your time to appreciate yourself also. Ano ka ba? Walang masama dyan. Walang masama kung haharap ka sa salamin ngayon at sasabihin mong, self, thank you. Self, salamat. Salamat sa mga pagkakataon na hindi mo sinukuan yung sarili mo. Salamat sa mga pagkakataon na naniniwala ka pa rin sa kakayahan mo kahit duda sa'yo ang mundo. Salamat sa mga laban na mag-isa or tahimik mong ipinanalo. 'Di ba? Marami kang dapat ipagpasalamat sa sarili mo kasi may mga bagay na hindi nakita ng mundo, hindi nakita ng mga tao sa paligid mo. Pero kinaya mo, inilaban mo, mga pangarap na tinupad mo. Kaya pasalamatan mo yung sarili mo. Yes! Huwag kang umiyak. Uy, ito naman, thank you lang. Hindi naman magbababay. Ito. Diba? Kaya alam nyo mga yes friend, yung salitang thank you, salamat, arigato, thank you so much, kamsahamnida, diba? Yan yung mga common words na naririnig natin araw-araw no? Pero masarap siyang sabihin, masarap siyang intindihin, masarap siyang namnamin na kung iisipin at uunawain mo lang yung malalim na kahulugan ng salitang pasasalamat. Sobrang nakakagaan siya ng loob. Yung simpleng pagbubukas sa'yo ng guard, ng pinto kapag papasok ka sa isang establishment. Kapag nagpasalamat ka sa kanya, tip mo na yun sa kanya. Kahit paano masaya na siya. Kasi nakikita at na-feel niya na
vina-value yung existence niya, na pinapahalagahan yung effort na ginagawa niya. Yung mga nagsaserve sa atin sa restaurants, kapag kumakain tayo, yung mga waiter, yung mga receptionist, bartender, barista, a simple thanks could make their day. Hindi naman siya mahirap sabihin di ba? Hindi naman siya kasing bigat ng kahit anong salita na ikakababa ng pagkatao mo pag sinabi mo, di ba? Pag binatawan mo, walang mawawala sa'yo. Kaya habang may chance ka pang magpasalamat ka na. Wag puro reklamo, ito naman. Uy, gratitude, uy. Tanong mo puro naman to reklamo mo Diba? Sobrang gaan at sarap ng kahulugan ng salitang salamat. Kaya para sa mga tao sa buhay ni Biboy Bibo, salamat kasi naging bahagi kayo ng buhay ko. Oo, salamat sa inyo. Salamat ng marami sa mga naging bahagi ng buhay ni Biboy Bibo. Number is Kuya Joshua, yung mga tech natin, diba? Yung mga nasa transmitter, yung mga co-DJs natin, yung si Bea Bugs, yung PA, yung driver namin, Sir Peter. Ayan, maraming salamat sa mga bossing, sa mga kapwa ko, empleyado, diba? Wow. Na para ba magre-resign na siya? Na para ba nag-farewell na siya? Ano to? Walang ganun, oy. And then, diba? Gusto ko lang mag-set ng example sa inyo na it's so fun, it's so light, it's so joyful to drop the word thank you. Diba? Na masarap magpasalamat. At masarap din makatanggap ng salitang salamat. So yun, para sa mga tao naman na nagpasama ng loob ko, sana next life, huwag tayo magtagpo, ha? Sana next life, hindi tayo magkakilala. Ayoko na sa inyo. Okay, syempre, pasalamatan mo rin yung partner mo. Oo, dahil tinupad niya yung pangarap mo na maging kayo. Yes! Diba? Kasi kung hindi kanya pinansin noon, di malamang sa malamang, nasa akin siya ngayon. Ay, well, anyways, mga yes friend, maraming salamat din po sa inyo sa walang humpay na pagtutok, kapakikinig sa 101.1 Yes FM for the entire year, diba? Sa buong 2025. At sana sa mga susunod na taon ay nandyan pa rin kayo nakasuporta, patuloy na nakikinig, di ba, nanonood at nakaantabay sa Yes FM dahil for sure tuloy-tuloy pa rin ang aming pagbibigay sa inyo ng magandang quality ng tugtugan, magandang quality ng entertainment and information. Yes! Kaya naman yan ay ganti namin bilang pasasalamat sa inyo para sa mga solid nating mga yes friend. Rawr! Ay, anyways mga yes friend, 3 oras na BB tayo mga ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB niya sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ Biboy Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Oras natin, 11:45.